Don Freaks sa Dark Continent Part 24. Pag-usapan natin yan, mga idol. At ngayong araw nga mga Lodi, tatalakayin na natin ang ika-24 na kabanata sa pagdalayag ni Don sa madilim na kontinente. Pero bago ko nga umpisahan, lilinawin ko lang na hindi pa po ito official at ito ay isang fanfiction lamang na isinulat ni Boy Anime para sa mga Hunter fan na patuloy nagmamahal ng Hunter x Hunter anime. At kung interesado ka nga, tara na, umpisa ka na natin to. At konting recap nga lang muna tayo sa nakaraang kabanata. At dyan nga, naglaban na ang Hunter at ang akas na banta ng Dark Continent. Pero bago nga magtapos ang nakaraang kabanata, nakagat ang ating bida. At dito na nga mag-uumpisa ang part 24 ng bidyong ito. At sabi nga ng pinuno ng mga alipin, nakatapusan na nga daw ni Don Freaks. At si Kid naman umiiyak dyan at nag-aalala sa ating bida. At habang namimilipit nga sa sakit si Don Freaks, sabi ng Hellbell na ang mga lapastang nilalang na tulad mo hinahatulan talaga ng kamatayan. Sabay sugod na siya dyan para tapusin ang ating bida. Pero bigla na nga lang ulit siyang dinakma ni Don Freaks dyan. At sabi niya sa banta, di ba sinabi ko naman sa'yo na ako ang unang tao na makakaligtas sa kamandag mo? Hanggang binalibag nga niyang muli ang ahas ng sobrang lakas. Pero pagkatapos nga yan, muling napaluhod si Don Freaks dahil sa sakit at epekto ng kagat ng Hellbell. At tanong nga niya sa kanyang isipan na ano nga daw ba ang nangyayari sa kanyang katawan dahil hindi niya daw ito makontrol ng maayos. At kesa daw na siya ang magkontrol ng kanyang katawan, parang ang katawan pa nga daw niya ang gustong kumontrol sa kanya. Hanggang bumangon na nga dyan ang Hellbell at sabi niya, na anong pakiramdam na unti-unti ka nang pinapatay ng aking kamandag? At si Don nga hindi sumagot dyan, pero sabi niya sa kanyang isipan na kung magpapatuloy nga daw ang ganitong pakiramdam, mukhang hindi nga daw magiging maganda ang kahihinatnan nito. Hanggang muli na nga siyang tinuraan dyan ng Hellbell. Kaya si Don muling umilag dyan kahit may iniinda at nahihirapan. Pero ang pinakamalaking problema pa ng ating bida, lalong dumadami ang sumpa sa kanyang katawan habang tumatagal. Kaya minabuti ni Don na lumayo na lang muna sa banta. At nung nakalayo na nga siya, sabi ng ating bida, inaano ba talaga ang nararamdaman kong ito? Gusto kong makakita ng dugo. At habang naguguluhan nga dyan si Don Freaks, biglang may dumating na ibang mga halimaw para kainin siya. Pero sabi nga ng banta na wag daw nilang gagalawin ang manlalakbay dahil siya nga daw ang bahala dyan. Pero mga halimaw nga sobrang takam na takam sa karne ng tao at wala na silang pakialam sa utos ng banta kahit na mamatay pa sila. Dahil nagsuguran na sila dyan para kainin ang ating bida. Kaya dyan, iakatulan sila ng kamatayan ng Hellbell
Pero bago pa nga sila mapatay dyan ng akas na banta, idumanak na ang dugo dyan at pinagpapatay sila ni Don Prix. Kaya gulat na gulat dyan sila Kido at ang mga alipin dahil naging brutal ang ating bida sa pagpaslang at lahat ng kanyang nakikita ipinapatay niya na nung walang pakundangan. Kaya si Kid umiiyak dyan at gulong-gulo kung ano daw ba ang nangyayari kay Don dahil tila nag-iba daw siya at nagbago na parang nawawala sa tamang katinoan at hirit na ng pinuno ng mga alipin na yan nga daw ang epekto ng kamandag ng Hellbell at ang ating bida nga daw wala na sa tamang pag-iisip dahil napaloob na ito sa kamandag ng ahas at pag hindi na nga daw kinaya ng kanyang katawan doon na rin daw siya mamamatay. Kaya tanggapin na lang daw ng bata na katapusan na ng pinagmamalaki niyang kapayapaan. At si Kid nga hindi sumagot dyan at patuloy lang siya sa pagluha at pag-aalala kay Don Prix. Hanggang pinakita na nga si Don dyan at sabi niya na napakasarap daw sa pakiramdam ang makita ang pag-agos ng dugo at gusto niya pa daw makakita nito. At dyan nga, tumawa ng tumawa ang Hellbell at sabi niya na masarap daw talaga sa pakiramdam ang madugong pagdanasa pero wag daw mag-alala ang manlalakbay dahil lalo pa daw yan titindi habang tumatagal. Kaya enjoyin lang daw ng mortal ang kagalakan na kanyang nararamdaman hanggang umabot sa sukdulan ng kanyang kamatayan. Pero dahil sa hindi pa naman daw ito namamatay, kaya kokontrolin niya daw muna ang ating bida sa natitirang sandali ng kanyang buhay hanggang pinaliwanag na nga dyan ang kakayahan ng kamandag ng Hellbell. At pag naduraan ka pala ng akas na banta, maaari ka na niyang mapatay o makontrol. Pero kung ikaw naman, matutuklaw o makakagat niya, mas katakot-takot na epekto ang dadanasin mo. Dahil maliban sa makontrol ka at mamatay, ipapahirapan ka pa ng kamandag nito sa madugong pagdanasa. At kung sa dura nga daw, may pag-asa ka pang mabuhay, sa kagat, wala na dahil 100% na ang iyong kamatayan. At dito nga, kinontrol muna ng banta ang ating bida para paglaruan. Pero laking gulat nga dyan ng Hellbell dahil hindi niya nakontrol si Don Prix. At sa isang idlap nga, inadakot siyang muli ng ating bida at pinilipit. Kaya siguro sa sakit ang ahas hanggang dinuraan nga niya si Don. Kaya nakataka siya dyan at kinuluputan ang ating bida. At siya naman ang pumilipit dyan ng sobrang lakas. Pero si Don nga, walang reaksyon dyan at tila hindi siya nasasaktan sa ginagawa ng banta. At sabi niya, na yan na ba ang pinakamalakas mo? Walang kwenta. Sabay kumuwala siya dyan nang walang kahirap-hirap. Kaya nagulat ng Hellbell dahil papaano daw ito nagawa ng manlalakbay. Sobrang higpit nga daw ng pagkapulupot niya dito. At dagdag niya pa, pero wala naman daw problema yan dahil ang kamatayan nga daw hindi niya matatakasan. At susugod na nga siya diyang muli para atakihin ang ating bida. Pero sinalubong nga siya dyan ni Don Prix ng sobrang bilis at sinakal niya ang akas na banta. At sabi nga ni Don na dapat daw ganito kahigpit para tiyak daw na mamatay ang iyong kalaban. At ang Hellbell nga hirap na hirap dyan
at hindi makahinga sa sakal ng ating bida. Kaya muli niyang dinuraan si Don dyan para mabitawan siya nito, at si Don nga itinamaan dyan ng mga laway ng banta. Pero kaysa bitawan siya ng ating bida, mas lalo niya pang hinigpitan ang pagsakal sa ahas. Kaya sigaw ulit ang Hellbell dyan sa sobrang sakit. At sabi nga ni Don Prix, "Namamatay ka na, halimaw. Ipaparanas ko sa'yo ang kamatayan." At nung nakita nga ng banta na talagang deadbulin na siya ng mortal, kaya ginamit niya na ang kanyang buntot at hinampas ng hunter ng sobrang lakas. Kaya ang banta nakahinga na dyan ng maayos, at si Don naman bumangon na dyan. At sumugod na ng sobrang bilis para patayin ng Hellbell. At umilag naman ng ahas dyan, pero ang ating bida takam na takam para tapusin ang banta. At sugod siya ng sugod dyan at hindi tinatantanan ng Hellbell. At habang umilag nga ang banta, sabi niya sa kanyang isipan, bakit hindi daw niya makontrol ang taong ito? Napaloob na nga daw ito sa kanyang kamandag. Kaya gulong-gulo dyan ang Hellbell sa ating bida. At nung papasugod na nga si Don sa banta, tinagdaran siyang duraan ng Hellbell dyan. Pero si Don Prix nga walang pakialam sa mga dura na yan, at tinuloy niya pa rin ang pagsugod niya. Kaya tinamaan siya ng mga laway ng banta. At ang Hellbell naman patuloy lang sa pagdura dyan, pero lahat yan sinasalo ng ating bida. Kaya ang Hellbell napatingin na ng maigi dyan sa manlalakbay, dahil anong klaseng nilalang daw ba talaga ito, at sinasalo lang ang kanyang mga laway. Halos lahat nga doon ng mga halimaw takot na takot sa kanyang kamandag. Hanggang nakalapit na nga dyan si Don Prix, at nadakma na naman ang ahas. At sabi niya sa banta, "Namamatay ka na." Sabay pilipit ulit siya dyan ng sobrang lakas. Pero dyan nga bigla na lang nagpreak ng anyo ang Hellbell gamit ng kanyang giant transformation. At binanatan nga niya dyan ang ating bida. Kaya baon si Don sa lakas. At habang nakabaon nga ang hunter, patuloy ang Hellbell dyan sa pagbanat sa kanya. Kaya wasak-wasak ang paligid dyan. At sikid nga at ang mga alipin gulat na gulat dyan. At sabi nga ng pinuno na ngayon niya lang daw nakita ang ganyang anyo ng Hellbell. At si Don naman bumangon na dyan, at wala siyang pakialam sa bagong anyo ng banta, dahil sugod na agad siya dyan para tapusin ang Hellbell. Pero sa pagsugod nga niya, pinapatalsik lang siya ng dambuhalang ahas. Pero ang ating bida nga patuloy sa pagtayo dyan, kahit na hinahambalos lang siya ng Hellbell. At dahil sa patuloy sa pagtayo ang ating bida, nanggigil na ang ahas na banta dyan, at binanatan niya na yan ng binanatan para hindi na makabangon pa. Kaya ang kanyang malaking buntot patuloy sa paghambalos dyan. Pero nung nakita nga niya nababangon pa rin ang manlalakbay, mas lalo pa siyang nanggigil dyan. At hindi niya na yan pinabangon pa, dahil tinagdara niya na yan ng sunod-sunod na atake. At pagkatapos nga ng lahat ng ginawa ng banta, tumayo pa rin ang ating bida. Kaya gulat na gulat ang lahat ng mga alipin dyan, dahil sobrang tibay ng katawan ng mortal. At kahit nga ang pinuno nila, tulalang-tulala na dyan at wala nang nasabi. At ang Hellbell naman sobrang nagtataka na rin dyan, dahil bakit daw ang tagal mamatay ng taong ito? Ilang oras na nga daw ang lumipas
Kaya dapat ipatay na daw ito sa kanyang kamandag. Dahil ang mga halimaw nga daw ay namamatay agad sa kanyang kamandag kahit na wala pang 1 oras ang lumilipas. Pero itong tao nga daw na ito, ilampas-lampasan na sa oras pero buhay na buhay pa rin. Kaya sobrang humanga ang banta dyan sa ating bida. Hanggang si Don nga isumugod na dyan. Pero bago pa nga siya makasugod, nahuli na siya dyan ng dambuhalang ahas. At pinilipit na naman siya ng sobrang tindi. Pero biglang lumiwanag dyan at nakatakas ng ating bida. Sabay sugod na ulit siya dyan para tapusin ang banta. Pero sinalubong nga siya dyan ng malaking bunganga ng Hellbell at nakain si Don Prix. At sabi nga ng dambuhalang ahas na napakasarap daw pala ng nilalang na yon. Pero maya maya nga tila nag-iiba ang hugis ng kanyang katawan na para bang may gustong lumabas. Hanggang lumiwanag nga ulit ang katawan niyan at biglang sumabog. At dyan nga nakalabas na si Don Prix at binutas niya pala ang katawan ng ahas. At dyan na nga nagtapos ang part 24 ng video ito. At antay-antay na nga lang mga idol sa part 25. At bago nga tayo magtapos, sana huwag nyo kakalimutan mag-like dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung may bago naman dyan, sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Yun, salamat! 遊ぶサボり夜を吐き出しいかんと